Gusto ko screening muna. After screening, pag nag-positive si pasyente doon, saka tayo mag-identify kung anong antibody yung present. So ano bang significant na itong antibody screening? Ano bang importansya niya? So magbigay tayo ng senaryo para mas madaling maintindihan. Okay? So una muna dyan, yung pasyente natin, halimbawa, ako yung pasyente, B positive yung blood type ko. So sasalinan ako ng B positive din. Nung unang unit na isasalin sa akin, incompatible. So naghanap ng panibagong unit. Pangalawang unit, incompatible pa din. Naghanap ng panibagong blood bag. Kumuha ng panibago. Pangatlo, incompatible pa rin. So basically, palaging naging incompatible. Nakakalimang unit ka na ng blood, lahat incompatible. As a medtech, dapat ba ipoproceed natin yung transfusion or hindi? Kung kayo yung medtech, anong next step kaya kung kayo yung medtech? Sasabihin ba natin sa doktor na wag nang salinan yung pasyente? Anyone? Wala? Walang response? Yes, next na natin is antibody screening. So dito sa Pilipinas, ginagawa naman natin yung antibody screening and identification, pero hindi siya common kasi may kamahalan siya. Okay, mahal. At hindi sapat lang, minsan, halimbawa, kung yung pasyente, alam mo na natin, nakalimang unit na lahat incompatible, antibody screening na tayo. I-check kung merong presence of unwanted antibody sa sample ko. Okay? So, kapag na-screen na natin, ang resulta lang natin dyan is positive or negative. So, nag-positive ako sa antibody screening, antibody identification na yung kasunod. Aalamin ano yung antibody na present sa sample ko. Bakit hindi ko tinatanggap? So, dyan napapasok yung iba't ibang blood group natin. So, dito sa antibody screening, hindi na masyadong importante sila anti-A, anti-B ng ating ABO. Mas kailangan na nating tignan dito yung mga hindi masyadong common. Dito na papasok sila Kel, sila Daffy, si Kid, si Diego. Okay? Or kung ano-ano mamang inaral ninyo sa lecture kay Ma'am Lara na other blood groups. So possible kasi, meron, halimbawa ako yung pasyente, B positive ako, pero meron akong anti-Daffy. Okay? Ngayon yung anti-Daffy na yun, nagre-react siya sa mga blood unit. Ngayon, pag na-identify na natin na meron akong anti-Daffy, ang next step na natin is humanap tayo ng donor na walang Daffy antigen sa kanyang RBC. So kaya siya naging mahirap kasi medyo may kamahalan siya. Okay? Kapag nalaman na natin yung antibody na present sa pasyente natin, hahanapan naman natin ngayon kung sino yung donor na magmamatch sa kanya. Hindi sapat na may isang donor lang tayong itetest. So marami yung donor na itetest natin bago pa natin kuwanan mismo ng blood unit natin na isasalin. So again, dito sa Pilipinas, ginagawa naman ito pero ang kaya lang or afford lang normally ng mga pasyente is antibody screening lang. Kaya hindi siya, dito sa Cavite, wala tayo, hindi siya available kahit sa Lasal, wala tayong antibody screening dyan. Pero meron, pinakamalapit lang sa Alabang, sa Asian Hospital. Okay, proceed na tayo. So antibody screening and identification, any intended recipient of transfused blood, kung sino yung pasyente natin, sino yung pasyente natin na nag-evaluate tayo for the risk of HDFN and candidacy for ROGAM, donors din natin na dapat walang present donor natin na dapat magiging compatible na doon yung patient natin. So, dyan na tayo mag-antibody screening. Again, ginagawa siya hindi lang sa pasyente, pati na rin sa donors. Then, additional test is antibody identification. Kapag nag-positive ka na, so alamin na natin ano yung antibody na positive ka and yung mga allo antibodies suspected na present dun sa pasyente natin. So ito yung itsura ng ating reagent. Meron tayo dito sa picture na to, yan lang yung pinapakita. Normally, kapag 1, 2, 3, 4, 5 or 3 to 5 reagents lang, yan lang yung ginagamit natin sa antibody screening. Pag antibody identification, madami na yung ginagamit natin for paneling. Okay? So no, ang laman ng mga reagent natin na yan is RBC. Okay? Mga RCS yan. RBC ng iba't ibang blood group.
Possible diyan halimbawa, yung present kay 1, 2, 3, andiyan sila Kel, si Daffy, yung present kila 4, 5, 6, andiyan sila Diego, si Shana, dito sa 9, 10, 11, 12, sila Duderan, si Luis. Nagigets? Kung bakit marami tayo dapat RCS na ginagamit for antibody identification? So, kung ang ating reagent ay RBC, RCS, ano naman ang ating sample na kukunin sa pasyente natin? Anyone? Kung tayo ay antibody identification, ano ang sample na kailangan natin sa patient natin? Kung ayaw magsalita, pwedeng i-chat na lang yung sagot. Or serum. Okay? Since ang kailangan nga natin antibody at alam naman na natin na ang antibody natin nasa serum. So ang antigen natin nasa RBC, so ang reagent natin dito is RCS. So paano natin gagawin yung procedure? Same lang din siya. Kung paano natin ginagawa yung cross-matching, ganun din natin gagawin yung ating antibody screening. Okay? Same procedure, same reagent, same timer. Walang pinagkaiba. Ang pinagkaiba lang is yung ang sample na gagamitin natin is the same, patient serum, and yung reagent na gagamitin natin is yung RCS ng ating pang-panel. Okay? Iba't ibang antigen yung present dyan. Again, pag 3 to 5, screening pa lang, kapag nag-positive doon, gagamitin na natin lahat. So meron tayo minsan 8, minsan 10, ito 16, meron tayong 25, merong 30. Depende sa rarity or pagiging rare ng ating hinahanap na blood group. So medyo may kamahalan siya talaga. Hindi lang medyo, sobrang mahal siya dito sa Pilipinas. At bukod pa doon sa marami tayong reagent na ginagamit, itong mga reagent na to, RBC sila. So expect natin pag RBC, madali siyang masira. Normally, 1 week lang, ma-hemolyze na agad yung reagent natin. So kung 1 week natin, isa lang yung pasyente natin, ina-assume na agad ng ospital na yung isang bayad niya sa antibody screening is kaya nang i-cover lahat ng ginastos dito. Kasi nga, there are cases na sobrang mababa naman ang census. Kaya rin siya sobrang mahal. Mababa ang census or yung dami ng pasyente nagpapa-antibody screen. Sa ibang bansa kasi required na siya. Hindi na tayo nagko-cross-match sa ibang bansa. Ang ginagawa na dun sa mga pasyente, antibody screening. Kasi syempre, pag negative siya sa antibody, we can expect na kahit anong isalin natin sa kanya, basta same blood type, is tatanggapin niya. Kasi nga negative siya sa antibody screen. Malinaw? Nagigets yun? So for example, ako yung pasyente, negative na ako sa antibody screening, wala nang sense na i-cross-match pa ako. Kasi nga, expected na lahat ay tatanggapin ko since wala akong presence ng antibody sa aking dugo or sa aking serum. Okay, so sa ibang bansa, sa Amerika, common tong ginagawa, pero dito sa Pilipinas, hindi siya common. Okay, balik na tayo sa PowerPoint. So ang methods natin ng antibody identification is the same lang din siya again kung paano tayo mag-cross-match. Meron tayong traditional tube method, gel technique, and solid phase technique. Antibody exclusion. An exclusion procedure can be undertaken through observation of antigen present on reagent cells with which patient sera did not react. This means the patient's antibody are not likely directed against the antigen present on those cells. So ano daw ibig sabihin yan? Exclusion na tayo. Pag exclusion, halimbawa nga, tayo ay mag-antibody identification or screening tayo. So since meron tayong 16 reagents, gagamit din tayo ng 16 na test tubes. Sa 16 na test tube na yan, lilabelin natin yan 1, 2, 3 hanggang 16, lalagyan natin tig to 2 drops ng serum. Paglagay natin ng tig to 2 drops ng serum, lalagyan natin ng 2 drops ng kada reagent. Depende sa label niya. So yung 1 reagent natin sa tube 1, yung 2 reagent natin sa tube 2, 2 drops, then process natin lahat as pang cross-matching. Okay? Yung NSS, yung immediate spin, yung ating LISS phase, yung ating AHG phase. So gagawin natin lahat yun. Halimbawa, wala tayong nakitang reaction, so negative tayo. Pero halimbawa, nakakita tayo ng reaction sa 9, 10, 11, 12. So may 4 na positive. So i-disregard na daw natin or i-exclude na daw natin yung 1 to 8, then 13 to 16. Ang titignan na lang daw natin 9, 10, 11, 12. Sinong antigen yung common sa kanila? Possible, itong 9, 10, 11, 12, pare-pareha silang merong JKA or Daffy A or Kid A. Pare-pareha silang may Lewis B.
So doon na tayo ngayon mag-e-exclude ng mga antibody na hindi na natin interest. Mamaya, yun yung gagawin natin. Okay? Yun yung activity natin. So, ang procedure now natin, tatandaan to ha. First procedure is to uh, go to the first panel with negative reaction. So, mamaya papakita ko yung panel. Una daw natin hahanapin yung may negative reaction. Pag nakita natin yung may negative reaction, i-rule out daw natin yung may mga positive. Mamaya, i-experiment natin to. Then some antibodies demonstrate dosage. So ano itong dosage na to? So ang dosage daw is some antibodies may react to weakly with antigens with heterozygous expression. So ang sabi daw dyan, kapag heterozygous, yung genotype ng ating RBC or ng ating blood group, possible na hindi siya mag-react or mahina ang reaction niya. So saan nangyayari itong dosage na sinasabi? Nangyayari daw yan sa RH blood group, puwera lang kay D, kay KID, Duffy, and MNS. So para mas maintindihan, ito yung example natin. So sana familiar na kayo sa heterozygous and homozygous. So first example natin sa heterozygous. Bakit siya naging heterozygous? Itong ating example is KID blood group to. Okay? So si mother daw niya ay mayroong presence ng KID A and KID B sa kanyang RBC. Si father, meron din KID A and KID B. Parehas, ang parent niya ay heterozygous. So, nung nagkaanak sila, yung A pwedeng namana kay mother, yung B pwedeng namana kay father. So, yung baby nila is naging heterozygous. Next, kung homozygous naman, yung A namana ni baby kay mother, yung A din namana niya kay father. So, parehas silang may KID A. So, homozygous. Nagigets? Yung pagkakaparehas or yung pagkakaiba ng homozygous and heterozygous, naiintindihan bago tayo mag-proceed? Kaapekto yan. Yung dosage na sinasabi dyan is mas maintindihan dito. So itong heterozygous natin, meron daw tayong antibody. Yung antibody na yan, sa example natin, is anti-JKA. So antibody laban kay JKA. Kung heterozygous yung ating pasyente, we can expect mababa ang dosage niya ng JKA antigen. Since kakaunti lang yung JKA antigen, kakaunti lang din yung antibody na mag-a-attach. Since kakaunti yung antibody na mag-a-attach, medyo mahihirapan tayong makakita ng agglutination. Pwede tayong mag-false negative. Pero pag homozygous, ibig sabihin parehas JKA, yung kanyang nasa antigen, we can expect na mataas ang dosage niya ng JKA, so mas maraming antibody yung kakabit sa RBC niya. Naiintindihan yung dosage kung paano nakakaapekto sa ating testing? Taas ang dosage, saan siya nangyayari? Sa homozygous. Kasi parehas. Okay, parehas ang kanyang genotype. So since mas mataas ang dosage niya, mas maraming antibody ang makikita, mas maraming antibody ang titikit, mas makikita natin yung agglutination in comparison sa heterozygous. So paano nakakaapekto ang dosage ulit? Mini-make sure daw natin na yung laman ng ating mga reagent dapat homozygous siya para makita natin yung reaction. So halimbawa, ang laman daw ng ating 9, 10, 11, pwede siya na homozygous. Yung 12, 13, 14 natin pwedeng heterozygous. Make sure daw natin na at least meron tayong 3 reagent na may lamang homozygous. Kasi pag lahat ang laman yan heterozygous, may hirapan tayong mag-antibody identification. What if ang hinahanap natin JKA? Lahat yan heterozygous. So lahat yan, we can expect na puro negative yung reaction niya. So di na natin malalaman na yung JKA or yung antibody laban sa JKA is present sa serum ng pasyente natin. Nagigets? Malinaw yung ating malinaw yung dosage, yung epekto ng dosage. Okay, so dito na tayo ngayon sa ating antibody panel. So yung antibody panel, may binigay ako nito kay Jeff. So sana may copy na kayo nung mga example. So mamaya sasagutan din natin yung mga sample natin. So dito na mag-ano na daw tayo, mag-antibody identification na tayo. So yung mga number dyan na nakikita natin sa gilid, so itong number 1, 2, 3, ito yung mga yan. Itong mga 1, 2, 3 dito. Okay? So ibig sabihin daw, etong 1 na to, yung reagent 1 natin, yung may mga positive dyan, yan yung laman niya. Ibig sabihin yung reagent 1 natin, merong D na malaki, merong C na maliit,
merong E na malaki, E na maliit, merong Kel na maliit, wala siyang Daffy, meron siyang parehas Kid, Kid A, Kid B, meron siyang P1, may M, N, at merong maliit na S. Naiintindihan yung ating panel? Naiintindihan yung positive? Okay. Again, yung positive na to, ang tinutukoy niyan is yan yung laman ng ating reagent. Pag may positive, halimbawa si tube number 6 natin. So tube number 6 daw natin, ang RCS niya, ang laman nun ay C na maliit, E na maliit, Kel na maliit, Kid A, M, and maliit na S. Okay? So yun yung ibig sabihin. Then gagawa tayo daw ng test tube. Since ang ating panel ay merong 8 test or 8 na reagent, gagawa tayo ng 8 na test tubes. Okay? May 1, 2, 3. So sa test tube 1, 2, 3 natin hanggang 8, lalagyan natin sila ng serum ng pasyente, 2 drops. Then lalagyan natin ng 2 drops ng 1 dito sa 1, 2 drops ng 2 dito sa 2, 2 drops ng 3 dito sa 3. Okay? Then again, process natin siya kung paano tayo nagko-cross-match. Then mag-iintay na tayo ng reaction. So ito na yung ating resulta. Okay? So sa resulta natin, makikita natin sa resulta na meron tayong mga nag-positive. Meron tayong mga nag-negative. Okay? Ang sabi natin kanina sa steps, procedure, go to the first panel cell with negative reaction. Hahanapin daw natin sa negative reaction yung mga positive at i-rule out na natin. So, paano ulit yan? Ang sabi sa rules natin, purahin ko lang muna. Gagawin nyo rin to mamaya, ha? So, ang sabi sa rules natin, look for negative reaction. So, ito yung mga negative reactions natin. Pagpasensya nyo na yung ingay ng mga motor, pahapon na kasi. So, yung mga negative reactions na to, so si test tube 2, 4, 6, tsaka 7. Okay? Look for negative reaction. So, nakita na natin. Then, i-cross out daw natin lahat ng positive. So, cross out natin si D, cross out natin si maliit na C, cross out maliit na E, cross out natin si K, cross out natin si JKA, cross out natin si P1, si M, tsaka si S. And gagawin natin siya sa lahat, sa 2, 3, 5, 6. Okay? So, ganito. Nakakahabol ba kung anong nangyayari? Look for the negative reaction. Ito yung first panel natin na negative. Then, ko-cross out daw natin lahat ng positive. So, na-cross out na natin sa first panel. Then, gagawin natin siya sa lahat. Naintindihan ba? Okay. So, ganito na yung nangyari. Okay? Marami na tayong na-cross out. Sino na lang ang natira? Si E, tsaka si Daffy A. Okay. So, baka may magtanong, ano ko lang, lakihan muna. Huwag kayo malilito. Meron tayong exception na nangyari dito sa part na to. Sa example natin na may walang exception. So, ano yung exception na tinutukoy ko? Kung mapapansin, meron tayong positive dito. Di ba ang sabi natin, pag positive daw, dapat i-cross out na natin. Pero in this case, hindi siya cross out. Sasagutin natin bakit hindi natin siya na-cross out. Okay? Pero stick tayo dun sa rules. Look for negative, hanapin yung positive, saka i-cross out. So this one, ang natira na lang, si E, tsaka si Daffy A. So pwede manghula. Chat nyo na lang. Sa palagay nyo, sino yung antibody present? Si anti-E or si anti-Daffy A? Present, si anti-E ba or si anti-Daffy A? Anyone, pwede manghula, walang problema. Bakit si anti-E? Kasi meron tayong sinatawag na rule of 3. Okay? Sa rule of 3 daw natin, dapat meron tayong at least 3 positive result sa mga positive na reaction and 3 negative result sa mga negative na reaction. So ano yung tinutukoy natin dyan? So balikan natin to. So si E daw natin, at least may 3 positive. So 1, 2, 3. 3 positive sa mga positive reaction
So na-meet niya yung criteria and at least 3 negative sa mga negative reaction. 3 negative sa mga negative reaction. So pasok si letter E natin or anti-E. Si Daffy naman, ang nakuha niya lang is isang positive lang. So hindi siya yung sagot natin. Kasi isang positive lang ang meron siya. Ang gusto natin, at least 3 positive. Yun yung dahilan kaya dapat marami tayong ginagamit na sira. Nasira na reagent. Hindi sapat na 3 lang or 5 lang. Gusto natin madami para makuha rin natin yung rule of 3 na sinasabi. So ang sagot daw natin dito ay si anti-E. So all other clinically significant alloantibodies have been ruled out. Donor units lacking E antigen should appear cross-match compatible. So ibig sabihin daw niyan, since na-identify na natin na anti-E yung present sa pasyente natin, i-make sure natin na yung ating donor is walang E antigen sa RBC niya. Kasi pag meron, i-reject siya ngayon ng ating donor. Malinaw? Naiintindihan? Nagigets? Antibodies may be so weak, they are only detected with the homozygous cells. With multiple alloantibodies, it is important to prove them independently of each other. The process of antibody identification can take several hours in order to determine the specificity of the alloantibodies. Okay, so nabanggit ko naman yan lahat. In Tagalog lang. So, gawa tayo ng panibagong example. So, dito sa example natin, anyone, ano yung first step na dapat gawin natin? Check ko ang inyong response. Yan po ba sir yung mag-rule out po ng mga positive and negative? So, anong titignan muna natin? Yung nag-positive result or yung nag-negative result? Yung nag-positive po muna. Nag-positive ba? So, balikan natin sa ating PowerPoint. Ang sabi sa atin ay, saan na yun? Yan, go to the first panel with a negative reaction. So, ano ulit? Una natin, first step natin, ano daw? Pupunta tayo saan? Pupunta tayo sa result dito. Panel na may negative reaction. Tama. So, punta tayo sa result. Tapos, i-check natin yung mga nag-negative reaction. So, sino daw ito mga nag-negative reaction? Si tube number 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. So, after natin yan, anong sunod na gagawin? Ano yung i-cross out natin? Yung mga nag-positive or yung nag-negative? Anong i-rule out na natin? Positive. Okay, so i-rule out na daw natin yung nag-positive. So, dito muna tayo sa first tube natin, sa 5. So, rule out natin ito. So, tanggal na yung C na malaki. Rule out natin ito. So, tanggal na. C na maliit, C na maliit, ay E na maliit. Kel na maliit, tanggal na din. KPB, tanggal na din. JSB, tanggal na. Daffy A, tanggal. Kid A, tanggal. M, tanggal. N, tanggal. S, tanggal. Lewis B, tanggal na din. XG, tanggal na din. Okay? So gagawin natin siya sa mga susunod. Pero para mas mapabilis, kapag since magkakatabi naman siya, check na natin yung sa taas. So ang D ba? Ang D, walang positive, so hindi natin tatanggalin. Ang E, merong positive dito, so tatanggalin na natin. Ang CW, walang positive, so stay. Ang K na malaki, may positive dito, so tanggal na. KPA, hindi tatanggalin. GSA, hindi tatanggalin. Daffy B, positive dito, so tanggal na. JKB, may positive dito, so tanggal na din. Lewis A, dito positive, so tanggal. Lewis B, tanggal. P1, tanggal. S, positive dito, tanggal. Luderan, positive dito, tanggal. So, sino na lang ang natira? Si D, CW, KPA, and JSA. So, sa palagay nyo, sa 4 na yan, sino yung tinutukoy nating antibody?
Si D, CW, KPA, or JSA? Kasi sa rule of 3. Okay? Punta na tayo sa rule of 3. Ang sabi natin sa rule of 3, tatlong positive. So, palitan ko lang ng color. Ang sabi, tatlong positive. Pagpasasya yung ingay, tatlong positive sa positive result. So, tatlong positive sa positive and tatlong negative sa negative. So, pasok siya sa category natin si D. Si CW, isa lang siya. So, X na agad. Si KPA, lahat negative. So, X na agad siya. Si JSA, ganun din. Lahat negative dito. So, X na siya. Sino na lang natira? Si D. So, ang sagot natin dito is anti-D. Sabihin yung pasyente natin, meron siyang anti-D na antibody. Malinaw? Naiintindihan? So, try sagutan yung copy ninyo neto on your own. Tapos, sagot na lang anyone kung sino man. And Daffy A, kung pwede rin ba yung Lewis B natin. Okay? So, full screen ko muna to. Again, ang first na gagawin natin, look for negative reaction. So, sino ba yung negative reaction natin? Itong mga to. Okay, so meron tayong 4 na negative panels. So sino yan? Si panel 4, si panel 6, panel 7, and si panel 9. So punta muna tayo kay 4. So si 4, positive. First rule ulit, hanapin yung negative panel, then cross out lahat ng positive. So positive si D, so tanggal. Positive si C, E, F, tanggal na. Si E, F, MN, tanggal. S na maliit, tanggal. Lutheran B, tanggal. P1, tanggal. Lewis A, tanggal. Kel na maliit, tanggal. Kid B, tanggal. Next panel natin sa 6. So si E, tanggalin na natin. Si S, tanggalin na natin. S na malaki. Next, si Lewis B. Natanggal na natin si Lewis B. Okay, tanggal na si Lewis B. Next, si Daffy B, tanggal na. JKA, tanggal na. Punta na tayo kay 7. So, 7, cancel na din. Si Kel na malaki, tanggal na sa panel 7. Okay, goods. Sa panel 9, check natin lahat sa panel 9. Okay, tanggal na lahat. Sino na lang natira? Si C, si Lutheran A, and si Daffy A. So si Lutheran A, X na natin siya kasi lahat siya negative. Ang sabi natin, 3 positive, 3 negative. So, tanggal na siya. Si C, sorry sa ingay, palitan ko lang ng kulay. So, let's check si C kung pasok sa category. Ang sabi natin, tatlong positive sa positive reaction. So, tatlong positive sa positive reaction, meron. Tatlong negative sa negative reaction. So, pasok yung ating anti-C. Si Daffy A natin. Si Daffy A natin, tatlong positive. 1, 2, 3. Pasok. Tatlong negative. 1, 2, 3. Pasok din yung ating Daffy A. So, ang sagot natin dito sa panel na to, ang pasyente natin ay merong anti-C and anti-Daffy A. Nagigets? Malinaw? So, tama si olfato, tama, di maisip ang folyero. So, kapag ganyan, possible na marami ring presence as long as pumasok siya sa category natin na rule of 3 tapos hindi natin siya na-cancel out. Okay? Pero again, si Lutheran A, na-cancel natin siya kasi di na siya kasama sa ating rule of 3. Malinaw?